Once again, a pleasant good morning to each and everyone. Good morning. Salamat sa pagtitipon-tipon sa atin itong linggo na to, itong 12th Sunday of Ordinary Time. Mamayang gabi, bisperas, 5:30, para bukas. Anong piyesta bukas? No? Si San Juan Bautista, o St. John the Baptist. No? Araw ng Maynila. No? Pati yung mga San Juan, nasa San Juan, Basaan Day. No? So, 5:30, because it is a solemnity also, we will celebrate the feast of St. John the Baptist. No? It is also for Sunday Mass. No? That is why we thank God for His. Salamat kay Juan Bautista. Merong kasabihan, sinulat ito ni John Shedd. Sinabi niya, ang barko, ang bangka, no, safe. The boat is safe if it is in the harbor. But it is not meant to remain in the harbor forever. Diba? Ang bangka, ang vapor, walang panganib pag nasa pantalan. No? Pero hindi siya nilikha para sa pantalan. Nilikha siya para bumiyahe sa gitna ng dagat. No? Ganyan ang buhay natin. Gusto natin safe. Pero sigurado, pag hindi tayo pumalaot, hindi tayo liligaya, hindi tayo magkakaroon ng fulfillment in life, we will stagnate. Kaya kailangan tayo pumalaot. We have to go out of the shore, the safe comfort zones of the shore. Kailangan natin lumabas. Bakit ayaw natin lumabas? Maraming takot naku, maalon, mabagyo. Maraming mga bagay-bagay na pumipigil bakit ayaw tayo lumabas. Yan ang kwento ng ating buhay. But that is what the gospel is all about today. Mga bagyo. Meron at meron mga bagyong darating sa ating buhay. Sigurado, mabuti ka man o hindi, may bagyo. May bagyo. At tuwing may bagyo, lalo na pag malaking bagyo, malaking krisis, we will never be the same after the storm. Sigurado. It will make us bitter or better. Anong gagawin sa atin ng bagyong yan? Pero kailangan Kailangan tayo dumaan dito It will make us bitter or better. It will make us stronger or weaker. It is up to us. So, marami na tayong dinaanan ng bagyo. Nandito tayo ngayon, di ba? Salamat. Nandito pa tayo nakatayo. No? Sa dami ng bagyo. Mga bagyo na sinasabi natin, naku, wala na, hindi na ko na kaya. Hindi na. Pero salamat, nandito pa tayo. Because of two fundamental things, itong dalawang bagay na binibigay sa atin. Dahil God is with us. Amen? Kaya nga sa simula ng misa, sinabi ko sa inyo, di ba? Nababaliwala natin yung greeting. The Lord be with you. Sumainyo ang Panginoon sa simula ng misa. Sa katapusan ng misa. Maraming beses sinasabing the Lord be with you Pero parang automatic lang Nababaliwala natin no? But truly, God is with us. So number one, fundamental, essential truth. God is with me, God is in you, God is in with us. Amen? So never forget, the Lord is with you. Kaya napakaganda ng bati na yan. Huwag natin sagutin na, and also with you. No? Pero sana tunay natin maramdaman, God is with us. Let us thank God for His presence in our lives. Salamat. No? So, yun nga, kinukwento ko kagabi, yung bati ba na yan, the Lord is with you, ang pari lang nagsasabi? Pwede ba natin sabihin sa isa't isa yan? Pwede ba? Subukan nyo nga. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. No? Parang, pari ka ba? But it is a very beautiful greeting. Sana we can say it. No? Subukan nyo pag uwi natin, the Lord is with you.
A beautiful greeting, a beautiful greeting. No? Number one, it is true. No? God is with us. The second fundamental, essential truth, no? Hindi natin makakayanan yung bagyo sa ating buhay pag wala ang Diyos. We cannot. Impossible. Sa dami. Alam naman natin ang ating dinadaanan ng bagyo bilang isang planeta, bilang isang mundo, di ba? Napakaraming pagsusubok, global warming, di ba? Alam naman natin, mga digmaan sa buong mundo. No? Salamat sa Diyos. Yung COVID, buong mundo, nakaraos. Dumaan tayo, di ba? As one world, as one planet, nalampasan natin. Bilang isang bansa, alam naman natin, yung problema sa West Philippine Sea, di ba? May mga problema sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating sarili. Napakaraming bagyo kaliwat kanan. But because God is with us, because we know that we cannot go on without it, no? He is always there. He is always there. No? That assurance of given. So itong dalawang fundamental truths, kapitan natin, palakasin natin yung pundasyon na yan. Sabi ng isang santo, si Saint Bede, no? Sabi ni Jesus sa simula ng Ebanghelyo, tumawid tayo sa kabila. Kailangan natin tumawid. Ayaw natin tumawid eh. Kasi nga maraming takot. No? Pero kailangan natin tumawid. Sabi ni Saint Bede, ang pagtawid natin, yung bangka natin, yung krus. Kailangan natin yan eh. Over and over again, we say how important the trials are, the storms, the pains make us stronger. Pinalalakas tayo. Umabot tayo ngayon dito sapagkat pinalakas tayo ng mga bagyo, mga unos, mga ipo-ipo, mga pagsusubok na dumaan sa ating buhay. They make us stronger. At kawawa naman, imagine magulang, no? Sa sobrang pagmamahal mo sa anak, ayaw mo dumanas ng paghihirap. Pag hindi mo sinanay yung batang yan sa hirap, pag mawala ang magulang, kawawa yung bata. Hindi marunong dumaan sa mga bagyo, hindi marunong dumanas ng hirap sa buhay. Dahil sobrang spoiled. Cannot be. We have to teach the child to stand on its own, to suffer, to try, to have many, many trials. Dumaan sa bagyo. Unti-unti, tutulungan natin hanggang sa tumayo mag-isa. Kasi nakakatakot pag hindi marunong. No? So we have, at hindi mawawala yung bagyo, yung sakit, no? Yung pighati, hindi mawawala. We cannot spare our loved ones from this. We have to, that's why every time dumating ang bagyo na ito, again, it will make us bitter or better. It will help us. We have to get out of our comfort zone. Kailangan eh. Kailangan tayo, no, magbata, mag-aral, mga estudyante, kailangan. The hardships, the discipline, kailangan. Para tayo makapasa, para tayo makapagtrabaho, no, later on, we have a future. Kailangan ng edukasyon, but it is, naku, nakakatamad naman, pwede nang hindi eh. Kailangan eh. Kailangan eh. Para sa, it is necessary, no? We have to take risk. Anong kurso kukunin ko? No? What course to take? Again, naku, ang hirap niyan. Ang haba ang pinag-aralan. Ayoko na. Baka hindi ko kaya. Kakayanin. Pag gusto. No? Pag pumasok sa relasyon, no? Mag-I love you ba ako dyan? Naku, baka mabasted lang ako eh. Wag na lang. Sasagutin ko ba yan o hindi? Naku, wag na lang. Baka. Maraming baka. Pero hindi po pwedeng hindi tayo tumawid eh. Ang cross ni Jesus will help us cross over the other side. Every time we make these difficult decisions, magpapakasal ba ako o hindi? No?
Tatanggapin ko ba to o hindi? No? Baka pumalpak eh. Yung boses ko, baka pumalpak eh. Wag na lang, baka mapahiya. Pag kumanta ako sa harap ng tao eh. Baka. Binigyan ka ng Diyos ng boses pero itago mo lang sa sarili, baka. No? Walang mangyayari sa atin. We have risk, but God is with us. We are assured, because of God's presence, we are assured of a glorious ending, a happy ending. If we trust in Him, kumapit lang tayo sa Kanya. Mapalad tayo sapagkat meron tayong kinakapitan. At sawing palad, maliit na palad, yung walang kinakapitan, kundi sarili. Hindi natutulog ang Diyos. Baka natutulog yung pananampalataya. Pero kailangan, para matesting yung pananampalataya, kailangan pumalaot. Sigurista eh. It is the only way, no, we can test the faith, to make the faith stronger, to trust in Him. Pag pumalaot tayo, yun lang ang tanging paraan tayo'y magkaroon ng kaligayahan sa buhay, fulfillment, meaningful. It is the only way we can reach the other side. It is the only way we can go to heaven with the cross of Christ. Salamat sa tulong ng bawat isa. Salamat sa Panginoon Diyos na binigyan tayo ng lakas para makatawid. Last story, you're familiar with the footprints in the stand, hindi ba? Alam naman natin yun, dalawang pares ng footprints nasa buhangin. No? Pero pag humirap na, parang pinabayaan tayo ng Diyos. Lord, bakit pinabayaan mo ako sa bagyo, sa gitna ng hirap? Sabi, hindi kita pinabayaan, binuhat kita. Remember? What a beautiful, assuring thought that God carries us during difficult times. Isang paris na lang ng footprints ang nasa buhangin. Very, very assuring. Let us not worry. Worrying will not get us anywhere. We trust in God. We trust in the faith the good Lord has given us. We can cross it because God is with us. Salamat sa Diyos.